Okay, number 1. Nagfo-focus yung millionaire. Ang isang milyonaryo ay nagfo-focus dun sa principle na tinatawag na be, do, have. Be, do, have. So, maraming mga tao, merong mindset na kabaliktaran nito. Okay? Maraming tao, ang mindset is have, do, tsaka be. Okay? Have, do, be. So ano bang ibig sabihin nito? Itong ganitong klase ng mindset, ito yung mindset ng mga mahihirap. Okay? Itong ganitong mindset, ito yung mindset ng mga yumayaman at mga umaasenso sa buhay. So ano ibig sabihin nito? Be, do, have. Ibig sabihin, para makuha ko yung bagay na gusto ko, I must first become. So ano ibig sabihin nun? Changing your beliefs. Yung pagbabago ng mga paniniwala mo. Yung mga pagbabago sa pananaw mo sa buhay. Yung pagbabago sa ugali mo. Bago ka maging successful na tao or maging milyonaryo dito sa topic natin, bago ka maging milyonaryo, ito yung ibig ko sabihin, di ba, sa unang video na pinag-usapan natin, na ang milyon, nagsisimula yan sa isipan bago lumabas sa realidad. Kasi kung maalala nyo doon sa previous training natin, na 2 beses nangyayari ang creation. May step by step, may 2 steps na nangyayari ang creation o yung paglikha ng mga bagay. Ang first step sa creation ay nililikha muna sa loob ng isipan mo. Ang second step ng creation ay lumalabas na siya sa realidad. So, sobrang powerful nitong principle na ito dahil even yung paglikha sa universe, paglikha sa mundo, di ba? Kung naniniwala ka na ang mundo ay nilikha ng Diyos, bago nilikha ng Diyos ang mundo, inisip niya muna yun. Na, kung mapapansin niyo, inisip niya muna. Di ba? Bago niya nilikha yung mundo, nilikha niya muna sa isipan niya bago niya ginawang realidad. So mismong Diyos ay sumusunod sa process na yun ng 2 step ng creation. Create muna sa isipan bago mangyari sa totoong buhay, bago mangyari sa realidad. Sa umpisa, ikaw muna ang makakakita bago makita rin ng ibang tao. Okay? So be, do, have. Kailangan mo muna maging person of success, maging millionaire mind bago mo siya gawin. And bago mo siya makuha. Alam mo yung pinakang basic na training pagdating dito, alternative? Mindset equals action equals result. Diba? Parang naiba lang yung term pero ganun din. Mindset equals action equals result. Be, do, have. Maraming tao baliktad. Okay, gusto mula nila yung resulta bago nila gawin, bago nila babaguhin yung sarili nila. Parang nangyayari, gusto nila result muna, tsaka nila gagawin, tsaka sila mag-take ng action, tsaka nila babaguhin yung mindset. Kasi to see is to believe Kapag ganun ang way ng thinking ng isang tao, hindi sila umaasenso. Kapag ang gusto nila ay resulta kaagad, hindi sila umaasenso. Kaya maraming tao, dito sa negosyo natin, no? Isipin mo napakaganda na ng Team Genuine Academy, napakaganda ng opportunity natin. Marami na yung naging successful. Pero bakit marami pa rin yung humihinto? Kasi ganito yung way ng thinking nila. Ayaw nilang baguhin. Gusto nila yung mundo ang magbabago para sa kanila. Hindi mangyayari yun. Ang paulit-ulit ko nga sinasabi na real talk, walang pakialam ang mundo sa nararamdaman natin. Ang universe works in a certain way. Ang mundo umiikot in a certain way. Ang nature may tamang proseso, hindi yan mababago ng tao. At pag pinilit baguhin niya ng tao, gumaganti ang nature. Kapapansin ninyo, di ba? Anong ginawa ng tao sa nature? Inabuso. Anong binabalik ng nature? Bagyo. Sakuna. Di ba? So, hindi mo pwedeng baguhin ang process niyan. So ang universe natin, gumagalaw yan in a certain way. So kapag ang ipinipilit mo ay dapat magbago yung mundo para sa'yo, niloloko mo yung sarili mo kung ganun. Maraming tao, ganito yung iniisip nila. And ito yung masaklap. Ginagamit nila yung prayer as a tool para baguhin yung mundo para sa kanila. Hindi mangyayari yun. Pinagdadasal nila na umasenso, yumaman, pero ganito yung way ng thinking nila. Have, be, do. Parang sinasabihan mo yung Diyos na, Lord, para sa akin, baguhin mo yung ikot ng mundo kasi gusto kong masunod yung gusto ko. Imaginein mo kung ano magiging reaction ng Diyos sa'yo kung ganun ka magdasal. Diba? Lord, gusto kong umasenso pero ayoko mahirapan.
Na-imagine ko, tinatawanan ka lang ng Diyos eh. Ang kalokohan pinagsasasabi mo. Mas lalo kanyang pahihirapan. Diba? Kung alam niyo yung parable of the talents, alam niyo yun? Kung narinig niyo na yung kwento na yun, actually, recently, kwento ko yun dun sa TikTok ko, parable of the talents. Since hindi mo ginagamit yung resources na meron ka, kukunin yan sa'yo. Ibibigay sa iba na marunong gumamit. Kaya isa sa mga reason yun kung bakit yung mga mayayaman ay mas lalong yumayaman at yung mga mahihirap ay mas lalong humihirap hanggat hindi ka nagbabago, hanggat hindi mo binabago yung way of thinking mo na have, be, do, hindi magbabago yung buhay mo. So ang isang totoong milyonaryo ay nakafocus sa be, do, have. I must first become. Then kapag naging ikaw na yun kapag ka na-train mo yung mindset mo, almost automatically yung do, nagiging automatic na siya. Almost automatically nagiging yun. Automatically ginagawa mo na yung bagay. And mapapansin mo, ito isa sa mga tip para malaman mo na unti-unti na nagbabago yung sarili mo. Isa sa mga tip, makikita mo, hinahanap-hanap mo na yung pagbebenta. Hinahanap-hanap mo yung may kausap ka na prospect. Hindi nakukumpleto yung araw mo pag wala kang nako-close na deal, walang nagre-reject sa'yo. Diba? Hindi makumpleto yung araw mo, feeling mo palaging may kulang. Pag hindi mo inaaral yung mga modules natin, kapag hindi mo ginagawa yung business, meron na ba sa inyo nakaramdam ng ganon? Yung pag sinubukan mo na wag mag-business sa loob ng isang araw, yung iba yung pakiramdam mo. Parang may sama ng pakiramdam mo, parang sa mga nagsisigarilyo, parang yung withdrawal syndrome na tinatawag. Na feeling nila magkakasakit sila. Nangyari yan sa akin multiple times. Feeling ko talaga magkakasakit ako, hindi ko alam kung bakit. Tapos yung pala, kasi pinipilit ko na hindi gawin yung business. Yun, isang sign yun na nagbabago ka na talaga. Another evidence na nagbabago ka na is hindi ka na makarelate dun sa mga dating tropa mo na puro chismisan yung pinag-uusapan. Hindi ka na makarelate sa kanila. Dati ang saya-saya mo pagkasama mo sila, ngayon nakikringe ka na. Nakikringe ka na, napapakunot ka na lang sa mga pinag-uusapan nila. Hindi ka na makarelate. Madalas nasasabihan ka na nila na ang KJ mo naman. Nagbago ka na. Sino sa inyo yung nasabihan na ng ganon? Ng mga kamag-anak, ng mga kaibigan. Meron naman sa inyo nasabihan ng ganon, bakit ganyan, nagbago ka na? Or nasabihan ka na, napunta ka lang sa Team Genuine, parang ibang tao ka na. Meron na ba sa inyo nasabihan ng ganon? That is also another evidence na nagbabago ka talaga, and that is a good sign. No? Kasi meron ako napanood sa kasi even though ako nagti-TikTok, ang pina-follow ko pa rin is yung mga may silbi pa rin, yung mga may kwenta pa rin, yung pa rin mga pinapanood ko. So meron ako napanood doon na video ni Snoop Dogg, sabi niya yung closing the gap. So ang ganda ng analogy na sinabi niya. Sabi niya is dadating yung time na pag nagpa-pursue ka ng success, na maiiwan mo talaga yung mga luma mong kaibigan. Kahit ayaw mo, maiiwanan mo talaga sila. Ang tawag daw doon is closing the gap. So dati, kayo magkakasama, dikit, sanggan dikit. Kaso ikaw nangarap ka eh. No, nangarap ka. Hindi lang ito nagsisilbi, ito nagsisilbing mga kaibigan mo, kamag-anak mo, yung mga ka-close mo. Di ba? Ngayon nangarap ka. Gusto mong umasenso, gusto mong magbago yung buhay mo. And para mangyari yun, kailangan mong baguhin yung sarili mo, kailangan mong ma-develop, kailangan mong mag-grow. So ibig sabihin, lumalayo ka talaga sa kanila. Kaya yun yung nangyayari, di ba? Pagkausap mo yung mga kaibigan mo, minsan hindi ka na makarelate sa kanila, ayaw mo na marinig yung mga chismisan kasi alam mo na masama yun. Di ba? Ayaw mo na puro negative yung pinag-uusapan. Di ba? Ayaw mo na, hindi ka na makarelate. Tapos ang pinag-uusapan nila, yung mga telenovela, hindi ka nanonood, so hindi ka na rin makarelate. Parang ayaw mo na makipag-usap sa kanila kasi hindi ka na makarelate sa mga pinag-usapan nila. So ang ginagawa mo kasi nag-grow ka. Ngayon, yun ang magiging reaction nila sa'yo. Sasabihin nila sa'yo na nagbabago ka na, nag-iiba ka na, hindi ka naman ganyan dati. Diba? Ang ginagawa ng iba, nakakaangat ka na kasi nagsisimula ka ng umangat. And pag sinabing pag-angat, hindi ibig sabihin yan is pera agad. Hindi. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, bago mag-milyon, nandito muna yung milyon. Bago mo makuha yung milyon, dito magsisimula yan. Nagsisimula ka na, nag-accumulate ka na ng knowledge and experience and growth, lumalayo ka na. And that's the reason why hindi ka na nakaka-relate sa kanila. Kasi hindi naman sila sumasabay ng pag-grow sa'yo.
Pwede may mga ganun ka na kaibigan. Ngayon, ang nangyayari, karamihan ang ginagawa nila, kapag nasasabihan sila ng ganun ng family nila, kaibigan nila, ang ginagawa nila, ay ganun ba? Siguro nga nagbabago na ako, bumabalik sa baba. Tapos magtataka sila, bakit ganun? Walang nagbabago sa buhay ko. Diba? Bakit ganun? Walang nagbabago sa buhay ko. Bakit ganun? Feeling ko ginagawa ko naman yung dapat kong gawin. Hindi, bumalik ka sa baba eh. Kasi nasabihan ka lang ng ganun. So instead, ang dapat mong gawin, magpaangat ka na magpaangat hanggang sa ma-achieve mo yung totoong success, yung maging realidad, yung million sa isipan mo, magkatotoo, tapos i-inspire mo silang mga nasa baba na sumunod sa'yo. Yun ang tamang gawin. Yun ang tamang pag-close ng gap. Hindi ikaw bababa para sa kanila. Sila yung aangat para sa mga sarili nila, hindi rin para sa'yo. Nagigets nyo? And that is the reason why dito sa Team Genuine, meron tayong hierarchy. Ibig sabihin, at blatant ko sinasabi sa inyo yun. Sinasabi ko sa inyo na ang priority ko na tulungan maging successful, ang priority ko na priority, ibig sabihin uunahin ko, ay mga leaders. Sila talaga uunahin ko. Magselos man yung iba, hindi, wala akong pakialam. Bakit? Itong mga leaders na to, sila yung nag-commit, sila yung nagpatunay, pinakita nila, pinatunayan nila sa akin na deserve nila yung time and effort ko. Bakit ako magsasayang ng oras sa hindi ko alam kung committed ba talaga o hindi? So kayong mga nandito sa lifestyle business, mas committed kayo kumpara dun sa mga nasa starter. Kasi hindi birong halaga yung binayad nyo para makapunta dito. So kumpara sa kanila, mas priority ko naman kayo. Nakikita nyo? Ganun talaga. Para sa akin, hindi unfair yun eh. Yung hierarchy na yun, hindi yun unfair. Fair yun. Kasi bakit? Isipin mo na lang to ha. Kung ikaw masipag, di ba? Napakasipag mo, committed ka sa pangarap mo, ginagawa mo lahat ng tinuturo ko. Tapos meron kang kasamahan dito sa Team Genuine, nakabaliktaran mo, tamad, reklamador, negative. Di ba? Ang daming drama sa buhay. Tapos pares ko lang kayo i-treat. Anong mararamdaman mo? Pares ko lang kayo itrato. Anong mararamdaman mo? Ang unfair. Ang unfair naman, ako nagsisipag ako. Tapos parehas kami na bibigyan ng oras lang, parehas kami ng treatment. Di ba yun? Yun ang totoong unfair. So that is the reason why meron talagang hierarchy. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo. Ang mga leaders, tinuturuan ko na sila yung umangat. Hindi ako bababa para sa kanila. Sila yung pinapaangat ko. At ganun rin yung ginagawa ko sa inyo. Hindi ako bababa para sa inyo, kayo yung aangat. Kasi hindi naman para sa akin yung pag-angat nyo. Para sa inyo yun. Masaya ako pag umangat kayo. Masaya ako pag nalampasan nyo ako. Okay? So, naiintindihan nyo ba yun? So, kailangan mo muna na maging successful sa iyong isipan. B, para maging habit mo siya. No? Para maging habit mo na tumatrabaho as if successful ka na. Kasi mag-iiba talaga yung galawan mo, aware ka man o hindi. May tandaan mo yan, mag-iiba yung galawan mo, aware ka man o hindi. Ibang tao yung makakapansin sa'yo. Kaya ngayon yung sinabi ko ng mga example yung sasabihan kanila, nag-iiba ka na, nagbabago ka na. Kung hindi ka pa nila sinasabihan ng ganun, ibig sabihin, wala pa nagbabago sa'yo. Wala pa. Okay lang yun. Okay lang yun kung ganun. Wala pa. Pero expect nyo na dadating yung time na yun. Nasasabihin ng mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo na bakit nga naman parang nag-iiba ka na. Kasi may mga time na kailangan mo talagang maisakripisyo yung oras mo sa kanila. Hindi ko naman sinasabi na itakwil mo na sila. Hindi naman yun ang punto ko doon. Kasi nandyan na yung mga kaibigan mo na yan, especially family member. Madalas yung family member mo pa yung reason why mo, di ba? Nandiyan na sila before mo ko makilala. Nandiyan na sila bago ka mapunta dito sa Team Genuine. So, napaka-unfair naman kung sasabihin ko na itakwil mo na sila. Hindi. Hindi. Ang punto ko lang is alamin mo yung priorities mo. Okay? Alamin mo yung priorities mo. Yung mga tropa ko, yung mga kaibigan ko nung college, hindi ko naman sila tinakwil. Nilimitahan ko lang yung oras ko sa kanila. Kasi nung mga time na nagsisimula ako, hindi naman sila same ng vision ko eh. Pinagtawanan nga nila ako eh. Even though pinagtawanan nila ako, tinuturing ko pa rin naman sila mga kaibigan. Kasi nga, before pa rin naman ako mapasok sa industriya na to, kaibigan ko na sila eh. At may mga pinagsamahan na rin kami. Pero nilimitahan ko yung oras ko sa kanila kasi every time niyayaya nila ako, mas lalo ako napapalayo sa mga goals ko. Bakit? Ano yung yaya nila sa akin? Tara mag-Dota, tara mag-inom.
tara gumala, gimmick. Masarap yun. Masarap yung mga bagay na yun. Pero dito na pumapasok yung principle na tinuturo ko sa inyo na uh, pay now, play later. So ano sinasabi ko sa kanila, babawi na lang ako sa inyo next time. Sa tingin nyo ba nakabawi ako? Ako naglibre sa kanila, inom, gusto nyo, inom, sige. Ubusin nyo yan. Diba? Yun yung huling pagkita, before pandemic pa kami na huling nagkita-kita eh. Diba? Inom, ako bumili, ilang case. 2 case yata yung binili namin, libre ko lahat. So yun, yung mga ganun, babawi ka naman eh. Kasi palagi nga, katulad nga ng sinasabi ko, pag nasa taas ka na, madaling bumaba. Pwede. Pwede kang bumaba. Pag nasa taas ka na, madali eh. Pero pag nasa baba ka, ang hirap tumaas. Ang hirap makaangat. So for example, kung ngayon, kung halimbawa, imagine mo naging successful ka na, palagi mong kinakain, masasarap. Di ba? Palagi mo nang kinakain, karne, di ba? Mga ganun, masasarap. Palagi ka na nasa restaurant, doon ka na kumakain palagi. Tapos naumay ka. Pwede mong sabihin na, sige, sa ano naman ulit tayo, karinderya naman ulit tayo kumain. Walang masama sa karinderya, by the way. Ang pinupunto ko lang dito is yung madaling bumaba. Karinderya naman tayo. O tara, ulam naman tayo ng tuyo. Nakakaumay na yung puro karne na yun. May choice ka. Diba? May sasakyan ka na. Diba? Nakakaumay na may sasakyan. Tara, mag-commute naman tayo. Diba? Ang daling bumaba. Pero pag nasa baba ka na, ang palagi mong ulam is tuyo. Nakakasawa na yung tuyo. Huwag na nga lang kumain. Yun ang ibababa mo. Kasi wala ka nang ibababa. Nasa baba ka na eh. Diba? Yun ang ibig kong sabihin. So, nung naging successful ako, na-achieve ko na yung time and financial freedom, ang dali. Iyaya sa akin ng tropa ko, tara. Bakit? May time and financial freedom na eh. Pay now, play later. I become first. Nagsimula yun sa mindset ko, I became first. Naging successful muna ako sa isipan ko. And automatic ko na siyang ginagawa. Hanggang sa maging automatic ko na siyang ginagawa, naging habit ko na siya, and then yung result will follow. Yung result ay byproduct ng nasa isipan mo. Yung result ay byproduct ng tinanim mo. Isang beses ka lang magtatanim ng mangga, gaano karaming mangga ang tutubo at mamumunga at aanihin mo pag dumating yung tamang panahon? Isa lang rin ba? Di ba hindi? Multiples of thousands na mangga in your lifetime. Kung hindi nga lang pinutol yung puno ng mangga sa likuran ng dati naming bahay, hanggang ngayon mayroon pa rin yun eh. Biglang pinutol ng pinsan ko kaya na-bad trip ako sa kanya. Di man lang nagpaalam sa akin. Buhay pa yung lola, bata pa kami nung meron ng mangga na yun. Nung hanggang ganitong edad na ako, I think 23 years old. Hanggang 23 years old ako, may mangga pa rin doon. Tumutubo at namumunga. Bata pa yung lola ko hanggang sa nawala yung lola ko, nandun pa din. Imaginein mo yun. Yun ang tinatanim mo sa ngayon. Kaya pay now, play later. Okay? Palagi yung tatandaan yun. Ang pera, okay, yung millions na makukuha mo, yun ay byproduct ng success. Hindi success yung pera. So gusto ko na maging klaro sa inyo yun ha. Hindi porket marami ka ng pera, successful ka na. Hindi yun ganun, nagwo-work. Yung pera mo ay byproduct lang ng success. Yung success mo nagsimula dito. Nagsimula pala ito, isa sa mga interview kay Will Smith. Kung kilala niyo si Will Smith, kilala niyo ba si Will Smith? Kilala niyo pa ba yon? Ano ba yung mga sikat na movie niya? Latest movie niya, Gemini Man eh. Nag-star din siya sa sa Suicide Squad. Pursuit of Happiness. Yun. Pinakamagandang inspirational movie niya, Hancock. Ayun. Sabi ni Lawrence Hancock. So si Will Smith, no? Isa sa mga interview sa kanya, nabanggit niya na matagal na daw siyang sikat. Sobrang tagal na daw niyang sikat, pero nung mga panahon na 'yon, siya pa lang yung nakakaalam. Isipin mo 'yun ha. Isipin mo 'yan ha. Ibig sabihin pala, nasa isipan niya, nabuo na niya lahat. Yung kasikatan niya, yung fame, yung pagiging Men in Black, ay yung pa Men in Black, di ba? Yung fame, yung success, lahat, nandito na lahat. Kaya niya sinabi 'yon. Matagal na akong sikat, ako pa lang nga lang yung nakakaalam. So that's the same with you. Okay, milyonaryo ka na ngayon, ikaw pa nga lang yung nakakaalam. Okay, ikaw pa lang.
Wina-workout mo pa eh. Hanggang sa maging automatic na siya, hanggang sa maging, yung action, madalas hindi na intentional talaga yan. Madalas nagiging automatic na siya. As long as, kaya nga sabi ko sa inyo, focus kayo sa personality development kinds of training kasi nga, kapag ka ganun yung ginawa nyo, nadidevelop nyo yung personality nyo kasi nga, kaya tinawag siya na personality development. Nadidevelop mo yung mindset mo and then mas napapabilis mo yung creation para mangyari siya sa realidad mo. Para magkatotoo siya. Ngayon, ikaw pa lang yung nag-iisip, lahat naman nagsimula sa ganyan. Lahat ng bagay na makikita mo sa paligid mo, cellphone na ginagamit mo ngayon para mapanood to, nagsimula lang sa isipan ng isang taong umimbento niyan. Lahat. So that's the same with you. Kine-create mo yung millions mo dito muna. Okay? So mas mapapag-usapan pa natin to sa mga susunod na module kasi meron tayong naka-dedicate na module about dito. Marami ba natututunan so far? Marami ba?